Gusto ko ma-record ko yung ganda ng ating opportunity. Okay? So, eto na. When you say multiple income and revenue stream, multiple is more than one. Revenue stream, ibig sabihin po, tuloy-tuloy, walang patid. No? Ano ba yung Tagalog na patid? Walang patid. Walang tigil, no stop. Okay? Yan. Apat po muna yung i-discuss ko sa inyo. Number one, commission up to 45%. Ayan, baka yung mga tenga ninyo, when you say commission, it's a negative on your part, no? Sa amin po, hindi. Sa Pro-Lifers po, commission is unlimited. Sa amin po, it's a positive. Okay? Because you will be paid based on your performance. Okay? Remember, I was employed for how many years? 14 years. Kahit ano pong gawin ko, kaya nga overwork na, underpaid pa, hindi po nagbabago ang aking income. Fixed pa rin. No? Mag-increase man siya, no? Very, very little. And I have to wait for another year. For 12 months bago ko ma-increasean ng 5%. Ko, dito po sa amin, no, yung income ko kay Prulay, ay kay corporate as an accountant, income ko ng isang buwan, no? 5 kliyente ko lang po dito kay ProLife UK. Hindi po ako nagjo-joke, no? Papakita ko sa inyo kung paano nagwo-work to. So commission up to 45%, no? Kahit nasa multi-level marketing ka, no, 30% yung members fee, members discount, parang ganon sa isang produkto. Dito po sa amin up to 45. Meron din kayong quarterly persistency bonus na 40% and quarterly production bonus na 20% and recruiting up to 10%. Okay? Paano ba nagwo-work yung commission? Alam niyo po ba dito sa amin, 5 taon ka may commission sa isang produkto. Okay? So Mark, 'di ba tayo ay parehong galing sa networking, no? Bago yung Yes po. isang benta ng wellness mo, isang beses ka lang may commission, right? Isang beses ka lang magkakaroon ng commission doon. O sabihin na nating discount, no, pag nabenta mo siya. Pero kay Prulay po 5 taon, no? Unang taon, Ah, Life UK will give you 45% on that product. On the same product, on second year, you will receive 22.5. On the third, 7.5 and 5%, 5%. Anong tawag dyan? Passive income. Isang beses mo lang siyang okay. gagawin, 5 taon kang mag-aantay ng pasok ng pera sa bank account mo. Saan ka nakakita? No, nakapahinga ka na, tapos mo na siyang ginawa. Enjoy, enjoy ka na lang sa beach. Pumapasok pa rin ang income sa'yo for 5 years. Okay? Paano ba yan nagwo-work? No? Sa amin po ang tawag dyan is a security of career because it's not a one-shot deal. This is a continuing transaction. For example, ito, sample lang, no? Ang ipapakita ko sa inyo is only a part-time professional fee summary. Bakit professional fee? No? Because kami po ay licensed by the government. Hindi po tayo pwedeng mag-sell ng investment or insurance without a license. Okay? Yung credibility po, no? Yung tayo ay credible, legal na legal. Okay? And 3 years po yan renewable ang ating lisensya. So when you have your license, anong ibibigay mo kay kliyente? A piece of advice, no? Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano kami mag-sell. Yan. So how do we sell? Pero papakita ko muna sa inyo yung kikitain ninyo, no? When, ito part-time lang to, hindi ito full-time ha. Okay? When you sell, for example, a 1 million product of ProLife UK. 1 million product ni ProLife. Yung sabihin na natin yung trending, ano, yung VUL, variable unit link. Okay? Insurabest or Insurabest. Nakabenta ka sa loob ng 12 buwan ng 1 milyon. Okay? Magkano yung unang-una mong sa unang taon, kikita ka agad ng 45%. That is 450,000. Akalain mo, 450. Pag ang kliyente nyo po ay sinabihan kayo na, Chona, kaya kong mag-invest sa ProLife UK ng annual. Ibig sabihin, isang bagsakan sa isang taon. Okay? Kung annual po yung 1 million na yan, 450 ka agad-agad ang mapupunta sa iyong pocket. Okay? Walang kaagam-agam. Pero kung halimbawa ang client mo ay monthly, sabi niya, Shona, I want a monthly mode of savings or investment.
Okay? So yung 450 na yan, i-divide po yan ng 12 months ni ProLife UK. You will receive an additional extra income of 37,500 doing this for part-time only. Ngayon, sino nagsabi dito sa akin na 30,000 ang kanyang income goal? Okay? Part-time lang to, ma'am, no? Si ma'am? Ma'am, sino po yung Adorasyon. nagsabi sa akin ng 30,000? Adorasyon. Si Ma'am Adorasyon. Yan, Ma'am Adorasyon. Okay? Kahit part-time mo lang to gagawin kasi you have ang gagawin mo lang po no, this is only online. Everything is online, no? Kailangan lang po meron kayong internet connection. And of course, you have to give your time, no, to learn, and you have to give you have a strong connection and meron kayo at least mobile, laptop, any of babanggitin ko, laptop, mobile, or tablet, or iPad. You can do the business. But the most important thing, no, wala kang mang ilalabas na money, no, na investment. Pero ang pinaka-importante po, ano, yung time mo to learn the business. Yun ang pinakamatindi rito, okay? So 1,450,000 on the first year. On the second year po, you will receive 225,000. On the third year po, you will receive 75,000. On the fourth year and fifth year po is 50,000. Okay? Saan ka nakakita? Ma'am Adorasyon, yung binenta mo, pinagtrabahuhan mo lang ng isang beses, 5 taong kang makikinabang. Okay? 5 taon kang mag-aantay ng income. So, ganyan kami dito. Kaya kami, gusto namin sell ng sell. Okay? Money today ang tawag namin dyan. Bakit? Tapos ko na yung ginawa last year, pero 5 taon na kong kikita. No? Ngayon, on the following year, papayag ka ba na hindi mo siya gagawin uli? Nakita mo na yung ganda ng business, no? You will sell again 1 million. Sabi mo, kayang-kaya mo yan, nagawa mo na yan last year, gagawin ko uli yan ngayon. Okay? Papatong na po yan sa last year income mo. So on the second year pa lang, 56,000 na yung iyong income. On the third year po, 62,000, and on the fifth year, 70,000, doing the business only for part-time. Okay? So kung full-time ang ibibigay mo, 140,000, 200,000 or more than pa ang pwedeng ibigay sa iyo. Dito lang po yan sa commission pa lang. Okay? Isa pa lang ang pinag-uusapan. Later on, alam niyo po ba paano mabubuo yung 1 million? Ganito yan, nagwo-work. If you have a friend, kung meron kang, o ikaw mismo, Miss Adoracion, sabi mo, gusto kong mag-save, no, mag-invest kay ProLife 5,000 pesos per month para magkaroon ako ng protection at the same time meron akong retirement fund. Kasi yung pera mo na 5,000 na yan, kikita yan, no? Mag-grow yan. I-invest yan ng ating fund manager. And sooner, pag ikaw ay nag-retired, meron kang mawi-withdraw na money. Parang pension mo, no? Pero at the same time, insured ka. Insured ang buhay mo, insured ang may critical illness fund ka, may accident, may disability. Yung 5,000 mo po, ang sell mo is times 12 kaagad. So 60,000. So meron kaagad benta na worth 60,000. Para mabuo mo yung 1,000,000, ilang 60,000, ilang tao yung bebentahan mo ng 5,000. Okay? Sabihin na nating 20. Pero 1 taon mo yan gagawin. Alam niyo po ba dito sa amin, ang mga rookies namin, nakakabenta po ng 3 tao sa isang buwan. 3 person, 5 person, hindi po sila nahihirapan. Lalo na ngayong pandemic, sobrang dami po ng interesadong kumuha because of the COVID situation. Mas lalo pong tumatag ang mga insurance businesses kasi yung realidad ng buhay, no? It's a learning process sa kanila ito. Okay? Yung client ko po, I have more than 125 clients na po in the business. And still, no? Tuloy-tuloy. Lahat po ng pamilya nila kinukuha nila. Mga anak, asawa, kapatid, kaibigan, office mate. Okay? Now, isa pa lang po yan dinidiscuss ko sa inyo. Pangalawa naman, no, puntahan natin yung second income. Ito, tingnan nyo po yung aking screen. Yan po yung sinasabi ko sa inyong quarterly production
bonus. Pag nakabenta kayo within that range, meron kayong 12%, 14%, 17%, and 20%. For example, again, no, si Miss Adoracion uli nakabenta siya ng 5,000, no, na savings program, yung VUL. Nabi na nating tatlo. So magkano yon? 150,000 per month. Sa tatlong buwan po, that is 450. If the commission is 45%, you will receive, Miss Adoracion, agad-agad 202,500. In quarter pa lang yan. Pasok po yung inyong benta sa 300 to 500 na sales, no? Production ang tawag, net annualized production. Meron po kayong additional bonus of 17%. 17% of 202,000 is 34,000. Okay? Meron ka ng 202, meron ka pang 34,000 na bonus. Okay? Quarterly yan. January, February, March, April po binibigay. April, May, June, July. No? July, August, September, October. Ngayon, masaya po kami kasi ngayong October, meron na naman kaming ine-expect na bonus. Okay? So ngayon, dun sa Google na pinakita ko sa inyo, sabi po dito sa Google, merong bonus na 35,000 at salary na 256. Hindi po ba very close? Close po ang ProLife UK. Ayan, okay? So ngayon, pangatlo, meron po kaming pangatlong income. Quarterly persistency bonus ang tawag. It's given annually based on actual second year commission. Remember that your second year commission is 22.5. Okay? Assuming that 100 po ang inyong persistency and you will receive 40% bonus. So yung second year premium nyo is 1 million. Ang commission is 22.5. Meron ka na po agad 225,000 commission at bonus. Magkano yung bonus nito? 40% is 90,000. Akalain mo, dalawang beses kayo makaka-receive ng bonus. Isang quarterly production bonus na 34,000 at 90,000. Okay? Kaya po kami very happy every quarter. Okay? Of course, nagbabari po ang inyong bonus. It will be depend on your persistency level. Pag below 85, wala na po. Pero kung 85, 10% at 100%, yan, 40%. Ako po, tanong, saan po kayo nagpo-folio Chona? Ako po, naglalaro lang ang aking bonus sa 40%, 39%. Kasi lahat ng client ko talaga quality. Lahat po sila ay nagtutuloy-tuloy every year. Bakit? Ang kontrata po namin sa investment dito ay pinakamababa po ay 5 years. 5 years, 7 years, 10 years, 15 years, and meron kaming forever. Yan, okay? Kung di kayo naniniwala sa forever, maniwala kayo dito kay ProLife. Marami po ditong forever. Okay? And of course, ito na po pang-apat, agent savings fund. Okay? So tayo po, nagtatrabaho tayo, right? Siyempre, pag gusto po natin, tumanda na tayo, dalawa lang ang pwede natin puntuhan. Either we live too short or we live too long. Kung mabuhay po tayo ng tulong, no? Tayo po ay maaaring magsi-60. Pagdating ng 60, mabuhay pa tayo hanggang 80, tayong mga babae. Sabi nga dun sa datos, ang mga babae nabubuhay until 80 years old, ang mga lalaki until 75. Tanong, saan mo po kukuhanin ng pera mo? Ha? Gusto mo ba maging burden ka ng iyong mga anak? Sabi mo, bahala na yung mga anak ko sa akin pagtanda ko. Hindi po pwedeng ganon. Kasi ang mga anak natin magkakaroon niya ng mga pamilya. Hindi po natin masusure na mapapriority nila tayo pag tumanda na tayo. At kawawa rin naman po sila, no? Kaya kailangan may sarili kang pera pag ikaw ay tumanda. Miss Adoracion, Christina, Marites, no? Kahit sino po sa atin, we need that savings fund. Paano siya nagwo-work? Pag po kayo ay, tingnan nyo po itong sample namin ng agent savings fund. Ang gagawin po ni ProLife UK, kukuhanan po yung payslip ninyo. Yung inyong payslip ng 30,000 sa loob ng isang taon, staggered po yan. Hindi mo yan mapapansin kasi ang aming commission po is weekly. Weekly po ang aming income, no? Every Wednesday. Ite-text po kayo ni ProLife ng Tuesday. Sasabihin sa inyo kung magkano yung papasok sa bank account nyo kinabukasan. So, hindi mo na yan mapapansin. Anong gagawin ni ProLife pag nakuha niya na yung buong 30,000?
Kita nyo po ito, company contribution 30,000. Ibig sabihin, yung 30,000 mo, dodoblehin po yan ni PruLife. So, kikita yan ng additional 30,000. At yung dalawang 30,000 na yan, i-invest po yan ng ating fund manager. Meron po yung rate of return. No? Malaking malaki compared to the other, no? Sa ibang, sabihin na natin ilagay man sa ibang vehicle yan, dito sa atin malaki ang rate of return. Okay? Pansin nyo po, no? Kung mapapansin nyo yung ibaba, as of 2016, 878 na po yung kanyang retirement fund, 100% withdrawable. Ano na po ba ngayon? 2020. So, more or less, meron na yung 1,000,000. At kung mag-retired man to, no, si District Manager, no, Rombawa, Teresita Rombawa, meron na siyang 1,000,000 to withdraw. Okay? Yan. Para po yan ma-avail ninyo, dapat po you will stay at PruLife at least 2 years. Kahit po part-time lang can avail of this kind of agent savings plan. Ganyan po si ka-generous si PruLife. Kalain mo, kahit part-time ka lang at 2 years, pwede ka na pong mag-avail nito. Okay? Next, ano yung susunod na naman? Grabe. Panglima, recruitment override, no? Ano bang meron pag ikaw ay naging AUM? Ito yung may nagtanong kanina, di ba? Ano daw yung AUM? That is Assistant Unit Manager. Paano ba maging AUM? Alam mo po, no? Sabihin na natin si Christina. Christina, meron lang isa, no? Halimbawa, na-recruit mo si Miss Adoracion. In-invite mo siya dito mag-apply. No, pareho na kayong licensed financial advisor. Pero kumbaga, ikaw nag-invite sa kanya. Automatic, no? Kahit isa pa lang siya, manpower mo, you will be promoted from licensed financial advisor to assistant unit manager. Okay? So, merong assistant sa unahan, pero manager ka naman. Okay? So, yung calling card mo, automatic, magiging assistant unit manager. Alam mo ba, during the time na ako'y nag-join kay Pru, ang unang-una kong in-invite, asawa ko. No, yung husband ko, kinulit ko talaga. Sabi ko, hindi na, join ka na dito, gusto kong maging AUM agad. Kasi, nung pinakita ko yung calling card ko sa mga office mate ko na millennials, sabi ko, ayan no, AUM na, assistant manager na ako, kumuha na kayo. Alam nyo po, ang galing. Sabi nila, Mami Chona, ang bilis mo namang ma-promote. Isang buwan ka pa lang dyan sa PruLife, assistant unit manager ka na kaagad. Hindi ko sinasabi na isa lang ang manpower ko at asawa ko pa. Nag-smile lang ako. Sabi ko, ayan, kuha na kayo No, ang dami ko po naging kliyente. Mga millennials siya. No? They started savings at least 1,500 per month. Ganyan po yung minimum, yung lowest natin. No? So mga millennials, mga nag-oopisina, kaya po nila yan. Okay? Gustong-gusto nila yung pag-iipon. Yan, okay? So paano to nagwo-work? Since you are AUM na, you will receive 10% override from your recruit. Paano ba yan? Let's say, okay, si Miss Adoracion, nag-recruit, no? May ni-recruit siya. Ang tawag doon, sabihin na natin recruit A. Nakabenta po yung recruit niya ng 1 million. Nag-recruit uli siya. Recruit B, nakabenta ng 500,000. So, ang total sales nung kanyang ni-recruit ay 1,500,000. If the commission is 45%, sila po ay makaka-receive ng 675,000. Okay? Since you are already AUM, magkano po matatanggap mo, Miss Adoracion? 10% nung 675,000. Magkano yan? 67,500. Question ko sa iyo, Miss Adoracion, may ginawa ka ba? Nagbenta ka ba? Nagbenta ka po ba, Miss Adoracion? Hindi. Ang nagbenta po yung ni-recruit mong dalawa, right? Si Recruit 8 at si Recruit B. Pero, naka-receive ka po ng additional income na 67,500. Akalain mo yon, Miss Adoracion? Wala ka namang ginawa, hindi ka naman nagbenta, pero naka-receive ka ng 67,500. Okay? That is a 10% override from your direct recruits, no? Bakit? Very generous po ang company because you bring talented people in the business and because tinulungan mo po yung dalawang tao na yan na makagkaroon ng extra income. Yan po yung kapalit. You will receive 10% override. Okay po? Yan. Of course, eto na.
Sino yung gustong maging manager? Okay. So pakikita ko muna sa inyo yung average income namin, no? Ito po ay based on amin sa data. If you are ordinary agent, hindi ka po magre-recruits, this is your minimum income. Okay? Pero kung magre-recruits ka, magpaparami po kayo times 4 po, 216,000 ang inyong kikitain. Okay? But if you want to become a leader, like si Christina, sabi niya gusto ko maging manager. Pag hindi siya nag-recruit, 77,000. Pero kung magre-recruit siya, multiply niya yung sarili niya, pararamihin niya. Katulad ng ginagawa ko, no, pinaparami ko ang team excellence, kalahati, no, more or less, close to 500,000 ang kikitain mo, Christina. Okay? So I want all of you, no, to dream. No, actually hindi na to dream eh. Realidad to ng buhay, kayang-kaya to. No, kasi we have a two years maximum to become you a leader. Tutulungan po namin kayo all the way. Si UM Josito Lopez po na promote 1 year. Si Catherine Opeda po na-promote 2 years. Ako po na-promote 1.5 year. At meron po kami rito mga millennials na promote in 6 months. 6 months lang kaya nilang maging leader. Okay? So ano naman ang meron pag kayo ay naging unit manager na? Ito na. Malaki po ang difference if you will become unit manager, no? Hindi mo na siguro pwede ka nang hindi bumalik sa ibang bansa. If you're earning ganito, from 10% po, 25% na po ang override mo. Okay? Paano yung nagwo-work? Ulitin natin. Let's say, si Mark, nirecruit si Marites, no? Si Marites ay nakabenta ng 1 million. Ngayon, nirecruit din ni Mark si Christina. Nakabenta si Christina ng 500,000. Of course, si Mark magbebenta rin ng 1 million. Ang total sales ng buong team ni Mark is 2,500,000. If the commission is 45%, they will receive 1,125,000. Eh, ang override na ni Mark ay 25% kasi manager na siya. So, amount of override commission mo, Mark, is 281,250. Pasok na pasok sa 200,000 na income goal mo per month kay ProLife UK, Mark. Okay? Now, ito yung ma-AUM compensation. Meron ka lang recruitment override, 10%. Pero kung ikaw ay UM, no? Kita nyo po yung aking screen. Na-discuss ko na itong 25%. From 10%, 25 na ang override mo. Akalain mo, Mark, sarili mong benta, may override ka. 'Di ba? Personal sales mo, yan no, 1 million kasama sa computation ng override mo na 25. Kalain mo, dito lang yun. Benta mo na, in-override mo pa. 'Di ba? And ano ba tong 12.5% mother unit override? Natatandaan niyo po ba na mention ko na I was invited by unit manager Catherine Opeda? Siya po yung aking mother unit. Siya yung nag-promote sa akin as a manager. Okay? Ngayon, meron po siyang 12.5% sa amin, sa Team Excellence, sa buong Team Excellence Commission. Kung ang Team Excellence Commission is 6 million, may 12.5% po si UM Catherine doon. Magkano? 600,000. May ginawa ba si UM Cathy? Wala. Sino nagbenta? Team Excellence. Anong ginawa ni UM Cat? Inantay lang po na may pumasok na 600,000 sa kanya. Okay? Ano pa? Ito na yung huli kong i-discuss na UM compensation, 15%. Ano ba yan? Okay? Ganito po yan nagwo-work. Let's say, no? Si Marites, in-invite yung kanyang husband. Okay? So, direct niya yung husband niya. Kung manager siya, meron siyang 25%. Kung hindi siya manager, AUM siya, meron siyang 10%. Okay? Ngayon, yung kanyang husband, nag-invite din, no? Nag-recruit din. Ni-recruit si Miss Adoracion. Meron pa ba siya doon? As a manager po, meron pa rin siya doon, 15%. Pero kung AUM siya, wala. Ngayon, si Miss Adoracion, nag-recruit na naman. Meron din uli si Marites doon sa ni-recruit ni Miss Adoracion na 15. At yung 15% po ay ni-recruit ng ni-recruit ng ni-recruit ng ni-recruit ng ni-recruit. It's unlimited. Kaya po dito, unlimited potential income. Okay? Yan. Nagets nyo po ba? So, ito po yung aming earning capacity. No? Doon na tayo mag-start pag AUM ka na. Pag ikaw ay Assistant Unit Manager, 20,000 per month. Okay? Kung ikaw ay magiging Unit Manager, 100
mahigit, no, 100,000 per month or more. Pag naging branch manager ka, yan na po, 500,000 per month. Pag ikaw ay naging area manager, AM, 1 million per month. Okay? At when you become the highest, no, yung aming position, district manager. Eto na, sabi nga kanina ni Mark, baka daw hindi, in reality, no, iniisip niya na baka hindi kaya yung 2 million. Mark, no, I guarantee you, no, I already witnessed this person, marami na po, 8 yung district manager namin, they share their propin or tinatawag nilang payslip sa amin, no? 1 million per week. Kumikita po sila ng 1 million or more per week. Alam niyo po ba yung aming speaker kagabi? Doon sa aming leaders, no? Area manager siya ng ibang branch, no? Hindi po corporate, other branch. Pinakita po niya sa amin yung kanyang proofin or sinasabing payslip. She's earning 900,000 per week. Area manager, AM. Per week po yun, 900,000. No? Kaya ako, sabi ko sa sarili ko, UM ako ngayon, ginogol ko namang maging branch manager. And of course, maging area manager and district manager. Yan. Okay? And your successful career path. Ito po yan. You start as an agent, then you will become a UM, kahit isa lang po ang inyong ma-invite. And then unit manager, branch manager, area manager, and district manager. Okay? So we get promoted fast. Meaning po you will have 2 years to qualify for things like what you will see next. So kaya sabi ko sa iyo, Christina, I can help you to become a manager. Kayang-kaya kahit 1 year or 2 years pa yan. Okay? And ito po yung iba pa naming perks. Of course, we have also Medicard or HMO. We also provide group life insurance because our company is an insurance, no? We priority your health. Health is wealth, remember? And of course, we also provide local travel, no? Lalo na yung mga rookies namin. Meron po kami last year Palawan Convention, 3 days and 2 nights. Ngayon po ay Boracay. Yung last po hindi natuloy pero may cash conversion. Okay? Ngayon po ay Palawan, ay hindi, I mean Boracay Convention naman. Magkano po? Dapat kung makabenta lang kayo ng magkano lang 600,000 lang in 3 months with 12 people lang. Meron na kayo niyan, no? Ano na yan, additional na po sa inyo. Of course, also international companies. Meron kaming 8 to 10 countries every year with allowance. Ano po yan, nasa 5-star hotel po kayo, 5-star ang airfare, 5-star treatment, may allowance pa. 2 seats, 1 seat, 2 seats, 3 seats, 4 seats. Okay? Ngayon, meron kaming Switzerland, Zurich, Thailand, ano pa, Australia, New Zealand, no? Marami po kami ngayon puro travels. Okay? Also, we give out awards and recognition to performers, no? Top. Yan. I experience na po yan. Na-experience ko na yan. Alam niyo yung nakasuot ka ng best gown o kaya yung, ayan, pagsusutin kayo ng yung para kayo nasa red carpet. No, malaking-malaki yung screen, naka-TV, lumalakad ka, no, naka-focus yung camera. Pagdating mo sa stage, kakamayan ka ng CEO ng ProLife UK, iaabot yung iyong plaque, trophy, no, at yung pangalan mo kinabukasan nasa dyaryo. The best of ProLife UK, Miss Chona Di Rubio. Okay? Pro Service Mark Awards or Pro Nurture Service Excellence Award, Senior Achiever, $1 Million Round Table, yan, mga ganyan. Okay? Napakasarap po ng pakiramdam. Okay? And of course, pag Pasko, eto na. Hindi po kami namimigay ng electric fan, hindi rin po kami namimigay ng washing machine, at kung ano-ano pa. Ang pinamimigay po namin, Mercedes-Benz, Mini Cooper van, Rolex na 350,000, mga high-tech na gadget, cash na 1 million, cash na mga 500,000, 100,000. At yung pinakamatindi pong pinamigay ni ProLife ay yung condo sa BGC. No? Diyos ko, nanginginig-ginig pa ako, no? Iniisip ko, ako na. Yun man lang manginig at ma-excite ka, no? Ma-experience mo man lang. Kasi hindi ko na-experience sa dati kong kumpanya. Hindi ako excited kasi ano ba naman, ma-excite ka ba sa
pangkaraniwan na pinamimigay. Eh dito, kaiba, 'di ba? And of course, ProLife UK offers you an opportunity which match your dreams and aspiration. Yeah? With ProLife UK, you are in full control. The more effort and commitment you put into the business, the more you can achieve and even exceed your goals. Okay? So eto na, bakit ba ako nag full-time? Yan, parang ang nakikita ko lang naka-video si Miss Adoracion. Yan. Si Christina, okay? Yan. Okay, alam niyo ba kung bakit ako nag full-time? 'Di ba, sabi ko sa inyo, 3 years ako nag part-time testing the water. Okay? Kasi syempre ang hirap iwanan ng fixed income, no? Akalain mo kinsenas katapusan tatanggap ka ng income. So iniisip ko baka hindi ako mag-succeed, no? Pagka kay ProLife UK kasi nga takot ako. I have a fear of losing my income because I have 2 kids. No, nakakatakot na ang mga ina mawala ng siyempre hindi lang naman basta yung husband ko lang ang kikita, kailangan ako din. At nagbibigay din ako ng income, no, sa aking magulang at mga kapatid ko, no. Tumutulong. Parang ano 'to extended family palagi, no. Hindi ka walang tigil ang ating pagtulong, no, sa mga pamilya natin. So ito po yung reason ko. Number 1, it's a business. When you say business, you are the boss. Sabi nga ni Mark Anthony, 'di ba? Meron na itong time freedom. Sabi niya, I don't wa I anytime I can wake up. I don't need to go to the office. I don't need to render 8 to 5 hours, no? Ako hindi ko na kailangang mag-file ng SL, hindi ko na kailangang mag-file ng BL. Okay? So this is a time freedom. Of course, bigger income. Pinakita ko na sa inyo kanina yung income na kinikita ng aming mga taga ProLife UK. Marami pa po kaming success story. Of course, career growth. Kung hindi ka magiging manager dun sa kumpanya mo, biro mo 14 years, anong role ko? Supervisor. Sabi nung tinanong ko yung manager ko, sabi ko, ano ako accounting, senior corporate accountant na. Ang susunod na doon, manager. Ang problema, yung manager ko. Sabi ko, ma'am, ano pong plano niyo sa buhay? Alam mo sagot sa akin, ay naku, Chona, no? Enjoy na enjoy pa ako dito. Hindi ako aalis dito. Hanggang mag-retire dito na ako. Wala akong plan na umalis. No? Happy ako sa kanya kasi masayang masaya siya. Ako, nalungkot. Bakit? Ahay, hindi na pala ako magiging manager. Kasi hindi ma-open yung position na manager hanggat hindi po nagre-resign yung manager ko. Sabi ko, gusto ko na maging manager kasi ang mahal ng bilihin. Tumaas na yung tuition pinuan ako, yung sweldo ko hindi pa rin tumataas. Tataas lang po ang sweldo pag ikaw ay naging manager. Okay? Hindi nga ako magiging manager kasi nga hindi nga daw siya magre-resign. Ako, nakakatuwa. Of course, yan, personality development, awards and recognition, happy ang environment po namin, and of course, novel job. Ayan, yan po ang mga dahilan kung bakit ako nagtatagal kay ProLife. At number 1 po, no, kung tumatagal lang sa amin sa mga business na to, kung kayo ay meron po kayong pangarap, mataas ang inyong pangarap at meron kayong dahilan, yung bakit ba kayo bumabangon araw-araw, no? Kaya nga po lagi kong tinatanong, ikaw ba ay breadwinner, no? Wala, hindi ko ginajudge yung iba na hindi breadwinner, no? Pero yung deepest why, bakit mo to gagawin? Yung reason mo, no anak, thank you. Yung reason mo, no, yung dreams mo, bakit mo ba gustong makuha tong dreams na to? Para kanino? Yan po. Yan po yung dapat meron kayo. Okay? So ngayon, question ko sa inyo. Ay, matatapos na po tayo. Malapit nang matapos. Ilang slides na lang to. Kayo po ba ay magjo-join sa ProLife UK, either full-time or part-time? I need a confirmation sa lahat po ng applicant ko today. Siyempre, ma'am. Si Marites nag-yes. Thank you. Oo. Si Christina nag-yes. Okay. Sino pa? Kayo po, Miss Adoracion. Nakamute po kayo. Ma'am, Adoracion, nakamute ka. Okay. Sorry. Yes, I am. Yes, okay. How about ko, Mark? Si Mark, di ko pa narinig si Mark. Mark? Nandyan ka pa ba, Mark? Mark? Parang hindi tayo nadidinig ni Mark. Nadidinig ko tayo ni Mark. Ma'am, Mark. kasi siya, nag-aaral kasi siya eh. Oo. So, while sige po, i-chat ko na lang po siya. Chat na lang. Si Diz. Si Diz po. Nawalan po siya ng internet, ma'am. Okay, Natuluyan. sige.
Sige, so sa mga nag-yes po, eto na, okay? So since you say yes, ganito po, no, magkakaroon po tayo ng arrangement, no? Kasi gusto ko kayong matulungan. Alam niyo po ba talaga, napakasarap po ng aking pakiramdam, no? I'm so happy kasi yung aking role as a manager po sa ProLife UK, one of my mission is to help people to achieve their dreams. Tingin nga No, kung ano. ma-achieve po yung mga income goal ninyo at inyong mga gusto sa buhay. Gusto ko po, God will use me as an instrument of financial blessings, no? Instrument of amazing opportunity, instrument of helping people, no? Yan ang lagi kong dinadasal sa Panginoon. And of course, because of I wanted to help you, meron po akong mga non-negotiable. Ang drama, no? Padrama-drama. Sabi ko ni Marites, ayun, Chon, ang tagal mo, sabihin mo na nga. Yan. Sasabihin ko na, no? These are my non-negotiable. Para po matulungan ko kayo, you have to undergo 3 weeks mastery training. Okay? When you say 3 weeks mastery training, nakita niyo po ba mastery? You have to learn the business. Kasi ang business po natin, hindi siya basta-basta. No? It's a business of mutual fund or investment and insurance. Parang sundalo lang 'yan. To win the battle, no? Hindi po ipadadala sa war ang mga sundalo kung hindi sila ite-train muna, right? Ang sundalo kailangan matutunan ang paghawak ng baril. Matutunan yung hawak ng granada at saka proteksyonan ng sarili nila. Okay, so kayo, I have to equip you, no, sa ating trabaho. So, okay po ba kayo niyan? 3 weeks lang yan. Nag-attend na niyan si Marites, 7:30 to 9:30 ng gabi. 2 hours of your time. Kaya sabi ko sa inyo, the most important na i-invest nyo po sa amin is yung time. Time to learn. Okay? And of course, dapat may internet kayo. Okay ba? Ma'am Adoracion, Christina, kasi si Marites naka-attend na eh. Okay. 7:30 to 9:30 po ng gabi yan. So, log in po tayo mga 7:25. Okay? Yan. Next is, meron po kaming kinakandak na quarterly branch. Saturday yan, online lang, no, via Zoom. Isang beses lang po yan sa isang quarter. Yan. Para po, bakit? Para po makilala nyo yung ibang team. Paano kung 100, 200 na pala tayo? Pag marami kayong kakilala, network, marami pong maitutulong yan sa inyo. Kung, di ba, you can ask them yung best practices nila. Makakatulong yan sa business nyo. Okay? Next po is, no 0 month on selling or 1 per week. Ayan. Naku, sino kumunot ang noo dyan? Bakit ganon? Ba't kailangan no 0 month? Siyempre po, this is a business of selling, right? Kung wala kang selling, ano mangyayari? Wala kang benta. Pag wala kang benta, wala kang income. Nga, no? So, kailangan you have to do the business. So, alam nyo po ba, yun nga, nakwento ko na kanina, 3 cases, 3 people. Kanina lang, no, tumawag yung aming secretary. Sabi, ma'am, yung may benta po kayo dito, 2. Kailangan po ng pirma para po maigona. No? Sabi ko kay UMJT, kung pwede siya na pumirma. Kasi si Assistant Unit Manager Josephine Tan is may regular license to sign. Okay? Yan. Kaya hindi po imposible ang makabenta kayo. No? Of course, recruits minimum of 12 people in a year. Bakit 12? Bakit 12, Christina? Bakit? Kasi gusto mong maging manager, right, Christina? Pag meron ka ng 12, pwede mo nang sabihin sa akin, Miss Chona, i-promote mo na ako as a manager. 12 na yung tao ko. Okay? Pag ganyan, pwede na kitang i-recommend for promotion. Meron dito in 6 months kayang mag-recruit ng 12. Kaya napapabilis yung kanyang promotion. Okay? Kaya sabi ko sa'yo, in 2 years, kayang-kaya mo. Si UM Jo nga, 1 year lang nagawa niya, di ba? And of course, entrepreneur mindset. Hindi po tayo employer-employee setup. Business mo po ito. Dapat ang isip mo, no, entrepreneur. Pag entrepreneur, everyday, you think of an activity kung paano kikita ang business mo. Hindi pwedeng wala kang gagawin everyday. You have to approach many people. Strangers man yan o warm. No? Tuturuan namin kayo sa training how to approach strangers using social media. Marami po kaming benta, gamit lang ang Facebook. Nakakabenta. Mga online selling ngayon, nagla-live pa nga sa Facebook, di ba? Diyos ko,
no? Usong-uso na mga live ngayon, binakikita yung mga benta-benta nila. O, kuha na kayo. Ito, isusukat pa, ganyan. Pero iba yung way natin sa insurance. We will teach you how, okay? And of course, we will add you on a group chat. Okay? So gusto namin very active ang ano namin na wag po kayong mag-scene mode. No, marami po reaction doon. Pusuan ba yan? Yan. Don't be angry. Yan. No, marami po doon love, love, love. Okay? And of course, communication is the key. Yan. Anong sabi sa communication? Huwag mahiyang magtanong. Right, Med ba yan? Yan. No, lahat po kami dito very approachable, very friendly. Magtanong sa group chat, magtanong po sa inyong AUM. Mababait po yan. Si Jillian, mabait yan. Si JT, ako. Okay? Pag hindi nila kayo sinagot, lagot nako sabihin nyo sa akin, ma'am, di ako pinapansin ni Jillian. Okay, sabihin nyo sa akin. Mababait po yung mga yan. Kilala ko yung mga yan. And of course, si Ram, yan din po, mabait yan si Ram, Miss Adoracion. Of course, dapat you have a strong internet. Either you have laptop, tablet, or mobile. And bawal po ang late in any meeting. Kasi ang culture po namin, no, we value the time of others. No, kung binavalue nyo po yung oras nyo, let's i-value rin natin yung oras nila. Okay po ba? Teka. to always be late. Daddy, gets mo muna tong bunso kong anak, the favorite bunso. Okay? So, validation and retention of license of PruLife. Since si PruLife po ay international company, very compliant po siya sa pagpa-file, no? Ayan, number 1 po, we have to file BIR. PTR, Professional Tax Receipt sa munisipyo. Mura lang yan, 200 pesos lang. Every year po, January. Tuturuan po namin kayo how to file BIR and how to get your professional tax receipt. And yung mga ibang i-discuss na yan, dinidiscuss po namin yan when you join us. Okay? Kailangan po natin yung i-meet para po ma-retain yung ating lisensya. Kasi sabi ni Pru, ginagamit nyo yung aking kumpanya, ginagamit ninyo yung aking produkto, we have to follow, no? Yung strictly. And insurance commission is really mahigpit, no? Yan. So ngayon, question ko ngayon sa inyo. Gusto nyo bang matutunan yung how to sell? Mabilis lang to. In 2 minutes, I can discuss how to sell. Please, Paano ma'am. kami magbenta? O, sige. Sige. Kunyari, Christina, ikaw ang aking kliyente. Okay? So ngayon, how do we sell? Ganito yan. Christina, do you think it's important to save? Of course. Yes, of course. Thank you so much, Christina, for saying yes. So, yan po yung unang-una naming bungad sa mga kliyente namin. We ask the very, very important question. Do you think it's important to save? So, Christina, mayroon akong papakita sa yung sample illustration. Okay? Yung left side. Tingnan mo yung left side ng aking slides, no? There, merong person mo ang pangalan niya ay Pedro. Pangalanan natin siyang Pedro. 30-year-old man siya. Meron siyang 2 anak. OFW at may isang asawa. Okay? OFW tong si Pedro. Nagsisave siya sa regular savings account ng 5,000 per month times 12. 60,000 in a year yung kanyang naipon, no? Magkano ba ang sa bangko? Earnings. Abisado mo ba, Christina? 0.4%. Yeah, tama, no? Wala pang 1%. 0.25 to 0.40. Meron pang 20% withholding tax. Kaya nga sabi ng mga kliyente ko, Chona, no, yung pera ko natutulog lang sa bangko. Lilipat ko na nga lang kay PruLife. Ganon sila. If this person, si Pedro, diagnosed of critical illness after a year of savings, sabi ng doktor, Pedro, kailangan mo ng 2 million. Pag hindi kita inopera, pag hindi ka na-operahan, pwede kang mamatay. Sabi ngayon ni Pedro, hindi pwede doktor, may 2 akong anak at isang asawa. Kailangan ko mabuhay. Gagawan ko po ng paraan yan 2 million. Ano? Sabi nga ni Marites, serious illness pag nag-strike sa'yo. No? 2 million ang hinihingi ng doktor. Ngayon, anong gagawin ni Pedro? Withdrawin niya yung 60,000. Okay? Anong mangyayari sa pera niya? Wala na. Kulang pa siya ng magkano? 1,940,000. Tanong, saan ni Pedro kukuhanin yung kulang? Number 1, borrow from friends. Ngayon, Christina, kung ikaw si Pedro, meron ka bang kaibigan na mauutangan ng 1,940,000? I doubt. Parang magpapahiram ng ganyang alaki. Wala. Rook. No?
Pero marami kang kaibigan, siguro 1,000, 2,000, 3,000. At sasabihin nila sa'yo, Christina, pasensya ka na, ito lang ang kaya naming ibigay kasi alam mo naman ang buhay mahirap. Anong gagawin ni Pedro? Tatanggapin niya na yon. Kulang pa. Anong gagawin niya? Beg. Ano yung beg? Magmakaawa sa mga relatives. Beg from relatives. Meron ka bang kamag-anak na naiisip ngayon na pwedeng mahiraman? Christina? Kamag-anak. Sa ngayon, ganun din, magbibigay din ng maliit. Magbibigay din. No? Maliliit lang din ang kaya. Sometimes meron pa silang sasabihin sa'yo yung masasakit na salita. Ba't ka na Salita. pagka mag-anak? Sisermonan ka muna bago ka abutan. At tsaka ka bibigyan, di ba? Ikaw naman, payag ka na. Sige, pagalitan mo na ako. Basta bigyan mo lang ako kasi kailangan ko mabuhay. Okay, ano pang susunod niyang gagawin? Magmakaawa saan? Sa mga politiko. Pumila sa mga TV station. Ilan na ba TV station? Nabawasan ng isa, di ba? Ano? Of course, pumila, no? Yung Pipila kay Tulpo. Tulpo, yan, magmamakaawa, no? At yung mag-viral ka sa Facebook. May napanood ako sa Facebook, no? Meron siyang kartulina nakalagay sa likod. Sabi doon sa kartulina, hindi po ako masamang tao. Nanghihingi lang ako ng tulong kasi may cancer po ang asawa ko. Nag-viral yan sa Facebook. So, ikaw, pwedeng gawin niya ni Pedro kasi gusto niyang mabuhay para sa dalawa niyang anak at asawa. Okay? Yung huling gagawin ni Pedro, magbenta ng property. Biro mo, 5 taon siyang OFW, nabili niya yung bahay niya, hard-earned money niya. Kailangan niya ibenta ng kalahati lang ang presyo. Kasi ang buyer magte-take advantage. Ang sasabihin ni Pedro, sige, payag na ako, bilhin mo na lang ng kalahati yung bahay ko kasi kailangan ko nang maoperahan. Kailangan ko mabuhay. Okay. Ngayon, as a financial advisor ako, ito, a-advise ko si Pedro. Pedro, lipat mo yung pera mo kay ProLife UK. Doing the same thing. Wala kang babaguhin. 5,000 per month times 12, 60,000 din a year. Same lang. If you are diagnosed with critical illness after a year of savings in ProLife UK, bibigyan kita ng 2 million. Yan. Si ProLife po magpo-provide ng 2 million. Question ko, pagdadaanan pa ba ni Pedro yung mga pinagsasabi ko kanina? Hindi na. Kasi meron na agad siyang 2 million. Kahit 60,000 pa lang nasi-save niya after a year kay ProLife UK. Okay? Ngayon, sabi sa akin ni Pedro, Chona, paano lang? Halimbawa lang, in case lang, I am healthy. Anong mangyayari sa pera ko kay ProLife? Sabi ko kay Pedro, Pedro, ituloy mo lang yung 5,000 mo kay ProLife. Yung 2 million mo na yan na critical illness fund mo, until age 70, nandyan lang yan. Until age 70. So, tuloy-tuloy lang nag-save si Pedro kay ProLife ng 5,000. On year 16, meron na siyang 1.1 million. Pwede na yang cash yan na cash. Pwede na niyang withdrawin sa education, tuition fee ng kanyang anak. Okay? Ngayon, sabi sa, pag chinek mo yan sa bank, no? 60,000 times 16 years, magkano yan? 960,000 lang. Pero kay ProLife, meron kang 1.1 million at meron ka pang 2 million emergency fund available until age 70. Ngayon, sabi ngayon sa akin ni Pedro, Chona, halimbawa, scholar yung anak ko sa college, hindi ko naman kailangang withdrawin. Anong mangyayari sa pera ko? Tuloy mo lang yan, Pedro. On year 30, 30 years old siya, year 30, 60 na siya. Di ba sabi ko sa inyo, pwede tayong mabuhay ng matagal. We live too long. So retired na siya, 60. Meron na siyang on year 30 na magkano? 5.5 million. Yung kanyang 2 million emergency fund until age 70, nandiyan pa yan. Okay? Kung sa bangko lang yan, 60,000 times 30 years, magkano yan? 1,800,000 lang. Pero kay ProLife, 5.5 million plus yung 2 million emergency fund until age 70. Ngayon, ito yung matindi, 3 million death benefit. Kahit 5,000 pa lang ang nasisave ni Pedro, 5,000 pa lang, 5,000, meron na siyang 3 million death benefit. In case something happened to Pedro, kinuha siya ni Lord, no? Halimbawa, yung kanya pong pamilya will receive 3 million.
Ngayon, if the death happens on year 16, ang makukuha ng kanyang asawa at anak ay 1.1 million plus 3 million, a total of 4 million. Kung mangyari ang death on year 30, ang makukuha ng family niya ay 5.5 million plus 3 million, a total of 8 million. Ngayon, question ko sa iyo, Christina. If you are Pedro at meron kang 5,000 chance to save at least 5,000 per month, where will you save your money? Life na. Life. O, kliyente na kita, Course. Christina. So, ganyan kami mag-sell. Ganyan kami magbenta, no? Actually, we're not selling. Tinuturuan lang namin sila. We're just educating people where to save and invest wisely. No? Smart investment. Yan, no? So kung kaya nyong gawin yung ginawa ko, you can do this. Marami kayong mabebenta. And of course, may training po kami. Yan po ay isang part lang ng aming slides, no? Part lang ng isang slides. Pero ako kahit yan lang ginagamit ko, nakakabenta ako. Okay? Yan. So ngayon, ang tanong ko sa inyo, sino ang kikliyentehin nyo? You have to, kukunin nyo po yung mga parents. Yan po yung una yung katulad natin, no? Si Marites, marami siyang IPS. No, paano kung may mangyari sa kanya? Yan po yung hahanapin natin na kliyente. Paano kung may mangyari sa kanya? Paano kung may mangyari sa asawa niya? Paano may mangyari sa akin? Paano may mangyari sa husband ko? Anong mangyari sa dalawa kong anak? Kung wala akong iiwanan sa kanila. Sabi nga nila, sabi nung kapatid ko, aampunin niya yung mga anak ko kung may mangyari sa akin. Ang tanong, mapapriority ba nung kapatid ko yung mga anak ko? Hindi. Bakit? May mga anak din siya eh. Sino yung uunahin niyang pag-aaralin? Mga anak niya. Least priority niya yung anak ko. Tama. Tama? Ganun yun eh. Anak muna nila bago yung pamangkin. Tama po ba? So, yes. Hanap tayo ng single mom, single dad, parents, breadwinner. Okay? Para maproteksyonan natin yung income nila at yung family's future. Okay? Also, ito yung mga kumpanya na magiging kliyente natin kasi still, nandyan po sila kahit COVID, no? Yung mga ospital, mga doctors, nurses, frontliners, pharma, financial banko, yan, mga Meralco, nandyan pa rin po sila. Okay? Yung mga PLDT, Globe, Smart. Okay? Yung mga re-recruit natin, ito naman. I-recruit natin sila kasi nag-stop sila sa operation. Bigyan natin ng magandang trabaho kay ProLife UK. Okay? And of course, we have to bigyan natin ng kliyentehin natin mga magulang na may mataas na pangarap o pangarap sa kanilang mga anak makatapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Bakit? Pwede natin silang turuan na ngayon pa lang simulan na nilang mag-ipon para sa mga anak nila. Ako yung dalawa kong anak, kinuha ko sila kay ProLife, 1,500 each. Sabi nung maliit ko, no, yung makulit ko kaninang nangungulit dito, bunso, sabi niya, nung career orientation nila sa school, nag-wear siya ng doctor suits. Kasi ganun sa school eh, no? Yung pagka-career, yung mga dreams sa mga bata. Yun ang costume niya, doctor. Sabi niya, Mami, I want to become a doctor someday. Do you and Daddy have money? Ikaw, Christina, grabe, Marites. Tinanong ako, do you and Daddy have money? I want to become a doctor someday. Akalain mo, 6 years old, tatanungin ka kung may pera daw ba kami kasi gusto niya maging doktor. Alam niya na ganong kamahal ang doktor. Pwede ko bang sabihin sa anak ko, nak, huwag ka nang magdoktor, walang pera si mami at iba na lang. Ano kaya Ibang course na lang. Oo, ano kaya magiging feelings nung anak ko, di ba? Para pili ka pa ng iba. Oo. So, siguro sabi nung anak ko, dreams ko, hindi kaya to pa rin ng magulang ko. Di ba at young age? So, kaya sabi ko sa kanya, ang tagal kong sumagot pero nung nakasagot ako, sabi ko sa anak ko, huwag kang mag-alala anak. Kahit anong course ang kunin mo, kahit saang school, kayang-kaya yan ni daddy at ni mommy. No? I will help you to achieve your dreams. Kasi tayong mga parents, we wanted the best for our children, the best education for them, no? The Yung best of the quality. best for them. Totoo yan, Miss Marites. Kumbaga, ayaw na nating ipa-experience sa kanila yung na-experience natin nung What you tayo mga experienced bata pa. before. True. Oo. Sobrang Gusto true. natin the best na yung ibigay. Okay? Agree ba kayo? Puro tayo parents dito, right? Yan. Yan. So at least, no? Ako marami akong kliyente, mga parents katulad ko. Yung mga mami ng mga kaklase ng mga anak ko. Yan. Yan yung mga karamihan kong kliyente. And of course, kliyentein po natin yung
protektahan natin yung investment nila. Hindi na nila kailangang magbenta. No? Hindi na nila kailangang maubos ang pera nila sa bangko. Bigyan natin silang critical illness fund. And of course, Ma'am, paano retirement. yan? Ay, sorry. Ma'am, paano yan kapag may doubt? I mean, pwede ba natin silang isama sa office? Mm. Office or Tuturuan- kung Mm-mm. branch na nearest? Yes. Don't worry, Marites. No, we will teach you how to handle yung may mga doubt. Meron tayong how to handle objections training. Okay? Marami na kami experience yan pero na-overcome namin. Nakaya namin sila. Okay? Yung may mga doubt na wala yung doubt nila. Okay? And of course, retirement. So, ito yung lagi ko sinasabi, no? Ma'am Adoracion, for example, no? Sino ba dito yung dalawa anak? Ayan, ikaw Marites. Isipin mo na lang, no? When you get older, let's say, nag-retire ka na at 60, nag-uusap-usap yung mga anak mo. Hindi mo sinasadya, narinig mong nag-uusap, no? 60 na tayo, kunyari, matanda na tayo. So, hindi mo na sinasadyang naririnig. Sabi nung panganay mong anak, situation 1. Sabi nung panganay mo sa Kanina bunso. mapupunta si Mami. Sabi, bunso, kailan mo ba kukuhanin dito si Mami at Daddy? Ang mahal ng kanilang maintenance, no? Wala na kaming budget. Ang hirap kaya ng buhay. Ako lang ba ang anak? Okay? Yung second scenario naman, narinig mo naman yung iyong ulit yung mga anak mo. Firstborn. Sabi naman ng bunso mo sa panganay, Kuya, kailan mo ba dadalhin dito si Daddy at si Mami? Magsha-shopping pa kami. 1 linggo na siya sa'yo. Ikaw lang ba ang anak? Okay? Ibig ko sabihin, anong gusto mo? Yung pinagpapasapasahan ka ng mga anak mo o yung pinag-aagaw-agawan? Ay, syempre, ma'am, yung pinag-aagawan ka, yung hindi Yun. ka nagiging Mm-mm. burden sa kanila. Yes, no? You're not a burden of your family and also not a burden of the society because you have the Yes. retirement. So, ganyan po tayo mag-kliyente. Yeah? Ikaw din, Ma'am Adoracion, hindi mo sure yung anak mo kung ang mapapangasawa niyan ay mabait. Mabait, Kung crook. manugang mo ba ay generous o baka sabihin ng manugang mo, ano ba yung nanay mo? Nakasaksak dito, hingi ng pera. Wala na tayong panggastos na nakaano pa rin, nandito pa rin. May ganong manugang, ha? So, hindi natin ako lalaki yung anak ko, hindi ko rin alam yung magiging manugang ko, no? Yan. Yes. Of course, Sobrang scared. yes, oo. And of course, we helping others po, no? Tulungan natin yung mga employee who is tired and unhappy. Dalhin po natin kay ProLife UK, invite natin. And, ayan, no? Ito po yung deepest why ko, ba't ako nagtagal kay ProLife. My family, of course, yung 2 kong anak, yung asawa ko, yung aking magulang, at yung aking mga kapatid. My team, no? Team excellence. Kasi gusto ko silang mag-success. Ma-achieve nila yung dreams nila kay ProLife UK. And of course, charity. Pag po marami ka ng income, marami ka na ring matutulungan. Maniwala po kayo sa akin. If you have, Ma'am, kailan ka na nga po nag-start ng ProLife? 2014, nag-start na ako part-time until 2017. And then I go full-time 2018. And then I got promoted UM last year lang. 1.5 year lang, 6 months, June Sa 2019. 2014. Mm-mm. Sa tingin niyo, magkano Part-time. yung kinita ninyo? Part-time. Yung income ko, during part-time, pareho nung income ko sa company ko. Part-time ko siya, Which pero is? oo. Sa company ko, I'm earning as corporate accountants, 50,000. And I earn also the same Okay. amount as a part-time. Tapos ilang taon na po kayo ngayon? Ngayon, 1.5 year pa lang ako as a full-time manager. Hindi, I mean, ilang taon na kayo ngayon? Your real age? I really, 43 na, 44. I'm 44 years old. 44. Ilang taon na po kayo dyan sa bahay niyo? Dito sa bahay ko, nasa biyanan ko ito eh. Nasa Ang ganda biyanan. po ng bahay niyo eh. That's my Zoom background. Yan ang aking dream house. Okay. It's a Zoom Naka-zoom background. background lang pala. Akala ko talaga bahay niyo yan. Marami nga nagkakamali. Ang ganda ng bahay mo, bahay. Pero yan ang aking dream house. Okay? So, Ayan. meron na po kayong sariling bahay? Ano pa lang, on process. On process. Kasi nakabili kami ng lupa. No, malaking lupa yung nabili namin. Tatayuan na namin ng bahay namin mag-asawa. It's parang isa farm. That is my dream. Dream farm. Doon namin itatayo yung Wow. aming. Kasi ayaw namin sa Manila. Alam niyo naman ang gulo ng Manila, 'di ba? Pag tumiidad ka na, naiiba na yung gusto mong tirhan.
Gusto mo yung Actually. tahimik. Ayun, Ayaw mo parang na maingay. ayaw mo na maingay, Naiirita ka. stress. Oo. So, Fresh, yun ang napapansin fresh ko. air. Yung fresh air na hinahanap pag nag-age ka na. Okay? Gusto O, mo na yan. tahimik. True. So, ito yung aking nagbago pa when I joined ProLife. Nagkaroon ako ng charity regular because of the blessings of ProLife UK. Okay? Naniniwala ako that money is not an evil. Naniniwala ba kayo? Marami kasi nagsasabi money is an evil. No, for me it's not. Sabi nga ng Actually, ma'am, it really depends on how you handle it. yeah. Kasi ako, I do believe sa greatest sa buong mundo Mm. dangerous po talaga ang money when you have it. But as what I've said, depends on how Paghahawak mo. you Mm-mm. yes. Yes. The way you handle it. Oo. Sometimes kasi mas malaking tulong siya. Pero pag more on ka kasi gambling or more on Yes. Oo, tama, Miss mga Christina. pleasure, talagang maano yung mata, Totoo po yun. madugo sa mata natin yung pera. Pero So, Hindi pag yun. Tsaka, yung yung pride mo of having that amount of money. I mean, like kung example lang po hindi ko po sinasabi na sa sige lahat lang, ng go mag-asawa. lang, Marites. It's go your lang yan. opinion. Sa Go lang mag-asawa kasi hindi yan naaalis na ito si Habi, earning siya ng 180,000. Then ikaw, Nakikita triple naman. yung earning money mo over him. So diyan siya pumapasok sa ng mag-asawa na dapat mas yung decision ko kasi I have lots of pinapasok na pera here over you. Kaya nga it depends yun kung paano mo siya i-handle. Yes, oo. Pero ako, sa totoo lang, nakakatakot po magkaroon ng pera. Ako naman, before test, ganyan yung aking, kasi ganyan kami pinalaki, that parang ang naka-mindset sa amin that money is an evil, parang pag nagkaroon ka ng pera, magiging greedy ka, Totoo Yun yung po, before. totoo. But when I joined, meron akong inattend na Millionaire's Mindset setup, Millionaire's Mind Seminar. So doon ko naliwanagan na that money is only a thing. Isang bagay lang siya, Sabi nga nung pera, kung iyan daw ay nagsasalita, pwede kang pagsabihan. Sasabihin niya sa'yo, Chona, kaya ako naging masama, it's because of you. Yes. Gawin mo kaya akong mabuti, make me holy. Itulong mo kaya ako sa maraming tao at magiging holy ako. Yan. Ma'am, alam nyo, share ko lang Sinabi ko yun kanina, nagpakasawa ako sa pagiging dalaga. Kasi dati, ang trabaho ko is entertainer sa Japan. Alam nyo po ba na nalulung ako ng sobra sa sugal? To the point na gumagastos ako ng 400,000 in a night. Makapag-gambling lang ako. 700,000, 500,000. Sobrang nalulung ako noon. Pero as things goes by, tulad ngayon na nag-iba na yung perspectives in life, dahil naging dalawa na yung anak ko, alam nyo, sinasabi ko to sa sarili ko ngayon, sana yung perang pinangsugal ko before, inipon ko for the future. And I doubted, sobra akong pinagsisihan yung bagay na yun. Pero ang maganda, Marites, you learn. You learn from Yes. that experience. Hindi pa diba? huli ang lahat, dear. Oo, ma'am. Dati hindi mo ako mapagsusuot ng ukay. You learn from that. Hindi mo ako mapagsusuot ng Hindi na halatang panty ukay yan dahil galing po ako sa hirap, 'di ba sinabi ko naman, kaya nung nakapag-Japan ako, inispoil ko yung sarili ko sa mga things na hindi ko naranasan nung bata ako. I really do. I did. Alam niyo yung gustong maranasan ng iba na nakahiga ka na sa pera, yung mga luxury things, yung mga expensive hotels and tawag dito, mga kainan. Talagang inispoiled ko yung sarili ko on that matter, on that things. Na sana, yun nga, yung sinasabi ko, masyado ko siyang inaano ngayon dahil sana inipon ko na lang. Pero okay lang, Marites, kasi at least yung mga nangyayari sa buhay natin laging may dahilan. So it's a learning process Sa purpose talaga. Saka nandito May ka na sa purpose. ProLife, dear. Oo.
Hindi lang yan ang Yeah. makukuha mo. Yes. Baka Oo. nga Alam mo, magbabakasyon na ako sa inyo. Pakakainin mo na Yeah. kami. ipupush ko talaga to, ma'am. Sa totoo Oo. lang. Okay. Lalo na Gusto yung natin nakita ko, yan. Po ba yung nakita mag-question? kong slides ninyo kanina, na Mm. nasa bahay ka lang at hindi siya one-time earnings na pumapasok sa'yo. Mm-mm. Di ba po? Hindi siya Yes. isang beses na hindi siya one Mm. shoot lang. It's a continuing process, lalo na yung Continuing. recruitment mo, yung pera mo. My God! Yes. Alam mo ang ano sa ito lang lagi yung tatandaan, no. When you sell sa amin, no, when you sell it's money today. When you recruit, it's money tomorrow. And when you become a Mm. leader, it's a money forever. Yan. Kaya I do believe in forever na po. Yes, oo, forever tayo dito. Forever. Okay? Walang... Yeah. Ayan. May So, forever pala talaga. Yes, so eto na. Matatapos na tayo. This is my parting message to all of you, no? You have to dream Apo. big. No, big yung grandest. Sabi nga ni Oprah, no, yung grandest vision ang hingin mo kasi si God is very generous when it comes to blessings. Okay? When you dream of a star and you failed, you will still landed on the moon. Pero pag nag-dream ka ng bubong ng bahay, saan ang bagsak mo pag ikaw ay nag-failed sa floor? Napakasakit no. Parang ganito 'yan. If you dream of becoming the top notcher in the board exam, hindi ka man mag-top 1, sigurado nasa top 5 ka. Okay? Yan. So yung iba na hindi masyadong nagdi-dreams, turuan natin silang mag-dreams. No? Bigyan natin sila ng pero syempre pag when you dream daw, you have to work on it. You have to make it happen. You have to plan. Pag Walang planuhan, shortcut. oo, trabahuhin at gawing realidad. Nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Nagre-raise po kayo ng hands, Miss Kasi Adoracion. question sana, Sige po. kung pwede. Kasi I was just wondering about sa age. You know, may mga magulang kasi na gusto ko lang maitanong kung meron tayong limited age. I mean, hanggang 70 Sa product or po. Meron sa po. pagdaan natin. Oo, yun. Kasi, like for example, I myself, my mother pa ako, buhay pa siya. She's little bit old now because she's already a senior citizen. So, I was wondering kung pwede ko siyang encourage ko din siya dahil may pera din naman siya. And if ever na mag-join siya, is it okay pa rin ba? Meron po kami dito, pinakamatanda is 90 years old sa insurance business. Okay. So, How sa about the youngest? ang youngest po namin is 18 years old. Okay. Basta po may teen, may SS. Okay. So, SS ang importante, tsaka TIN. Teen, opo. Tsaka government valid ID. Okay. Kasi my son is already 19 years old and I just also, tayo mga magulang, ang gusto natin ay maging safe ang ating mga anak. Yung save natin ngayon, hindi naman tayo ngayon buhay, bukas hindi natin alam kung tayo buhay pa. Kasi may mga ganyan cases. Let's accept the fact, Kaya yun ang iniisip ko kasi kami maliit lang kaming pamilya. Pero ang iniisip ko syempre, hindi ko rin masabi, ang anak ko bata pa, baka may mauna pa siya sa akin. Di ba yung ganon? Ang mother ko sinasabi niya, mas matanda siya, bukas makalaman mo, baka mamaya ako pa mauna. Di ba? There's something, so kailangan natin maghanda. Hindi lamang i-prepare ang ibang tao, dapat sa pamilya muna natin, di ba? Am I right about it? Yeah, yun lang naman ang gusto kong malaman kasi yun nga, kung ang mother ko, ma-encourage ko siya, yung konti niyang pera, mailaan niya, at least, di ba, nag-grow pa rin siya as the years goes by. Opo. Meron tayong mga product po na start at 0 years old. 7 days old po ang edad ng bata until 60 years old. Meron din po until 79. So, depende po dun sa i-invest. Okay? So, sa training po, ituturo natin yan. Malalaman niyo po yan lahat. Yeah, okay. That's good. Sige po. Thank you. Yan. Okay. Interested lang. So, ayan na. Remember, huwag niyong kalimutan to, no? When a child learns to walk and falls down 50 times, he never thinks to himself, maybe this isn't for me. Ano pong ibig ko sabihin? Pinakita ko na sa inyo yung magandang opportunity ni ProLife UK, yung income opportunity niya, no? Nasa sa inyo na po yan. No? If you will grab it or miss it. Dahil hindi po kami naniniwala na hindi para to sa inyo. Kayo po ang
no? Nasa inyo po 'yan. Sabi kahit yung mga bata, hindi naman nila sinabing hindi sila makakalakad. Lahat po ng opportunity Right. ay para sa atin, hindi lang natin kasi sinusubukan, no? So That's if right. you will Yeah. not try it, sabi nga nila kung quitter ka, failed ka na. Never stop, don't quit. Ang business po namin is parang mangga, no? Hindi po siya agad-agad namumunga. So you have to invest time and efforts po muna bago kayo umani. Hindi siya katulad sa employment. Magtrabaho ka, tamad ka o sumipag ka, may kita ka 15 days. Ganun doon eh. Kaya yung marami doon tamad. Kasi yung mga masipag kawawa. Kasi ang inisip nila kahit magtrabaho sila eh, kikita pa rin naman sila eh. No? Yun yung mga ganung values, attitude. Dito hindi, dodoblihin, susulitin nung kumpanya ang sipag mo. Kung sobrang masipag ka, sobra-sobra ang balik sa'yo. Okay? And of course, time is running out po. Mabilis lang ang panahon. Akalain mo, October na. Baka ilang buwan lang Christmas na, no? Yan, mabilis lang. Muna. It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. Tama. So never quit, do not stop. Yan po kami dito. Try and try until you succeed. Okay? And of course, ito po yung next step. How do you proceed? Ayan. So kailangan nyo pong sabihin sa inyong mga recruiter ang inyong intention to join. And of course, you have to prepare. Submit na po. Pakisubmit na kaagad kung available na. Yung government valid ID na yan, TIN, SSS, 1 by 1 red picture and background, red ang background, and assessment information. Meron pong assessment information sa inyong ipapadala ang mga recruiter. Sagutan nyo siya kaagad. At please, no, if you, sana comfortable kayo to give your signature specimen. Bakit po? I-attach po nila yan sa kontrata ninyo at sa mga application form. Ngayon, if you're not comfortable giving your signature, kayo po ang magagawa. Kayo po magpipill up ng mga docs. Yung mga docs po is editable. Kailangan po ng PDF, Adobe application. So if you're not techie, hindi kayo techie, bigyan nyo ng trust. I-trust nyo po yung recruiter nyo to do, no, to sign up, to do yung licensing. Kasi hindi kayo makakode, hindi kayo bibigyan ng kumpanya, no, ng insurance commission kung wala kayong isasubmit na yan at wala kayong pipirmahan ng mga lisensya at kontrata. Pinapanotaryo po Ma'am, tanong ko lang. namin. Okay po. Kakat lang po kita. Tanong ko lang po, like, dapat po ba 4 years course in college? Hindi naman Bago ka po. ma-approve na hindi po? Hindi po Hindi. dapat. College level Basta lang makapag- pwede na. Basta High school makapag-recruit graduate. lang. Opo, high school graduate Okay na pwede po rin. Oh, basta po meron siyang government valid ID, TIN at saka SS. Okay? Okay na siya as financial advisor. Ang mahigpit lang po kami na 4 years course yung leader, yung leader na bagong pasok, hindi yung from agent magiging leader. Iba naman 'yon. Kasi meron kami rito na di talaga siya nakatapos ng high school pero naging manager siya, naging branch manager. Kasi nagdaan siya sa proseso. Yung ordinary agent and then promoted. May mga parameters lang ibibigay si PruLife. Alam mo si PruLife napakabait po. Hindi po tinitingnan ng inyong pinagtapusan. Ang tinitingnan po yung inyong effort. Yan, effort ang tinitingnan. Okay? So ngayon, you have to attend yung training course online. So bahala na si recruiter, alam na nila yan. And yung ating mastery training, pwede na po kayong mag-attend tonight. Ito po ay second day, ngayong gabi, second day ng pangatlong linggo. Ngayon, yung 2 weeks na na-miss nyo, ikakatch up nyo yan next week. Tuloy-tuloy po yan next week, okay? So ngayon, ang topic namin is recruitment and social media. So next week, yung product, yan, product na, and sa susunod na week, sales process. Okay? So 2 hours lang po. Okay? So kung wala na kayong tanong, thank you so much and God bless. Maraming salamat po at Thank you rin po. at the end of Thank you the po. slides, di ba? Okay? So ngayon, Objective 2. iwan ko na kayo. Teka, magpipicture ba? AUMJT? po ng recording. Ayaw nga, no? Naka-record nga pala to.